Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo sa pagsubaybay sa malakasang tournament na ito, ang Tata Steel Chess India. At day 2 na, katatapos lang kahapon, simulan natin sa round number 4. Analyze natin sa bakbakan nila Wesley So at Arjun Erigaisi. Pisakan ito mga kamatyas. At bago tayo magsimula, maraming salamat po muli sa mga sumuporta sa ating live streaming kahapon. At day 3 po, magla-livestream ulit tayo. Sana ay makasuporta kayo. Ang ginawa ni Wesley nag-D4, D5 si Erigaisi, C4, E6, Knight C3, nag-C6. Ayan, approaching semi-slab, nag-E3 lang. Okay? Dito po kasi, bakit nag-E3 si Wesley? Iniwasan niya yung komplikasyon na halimbawa, kung mag-Knight F3 ang puti dito, buti na nga lamang kung ang black ay magda-Knight F6 lang, papaano kung kumapture sa C4? Ito po yung pan-note boom variation or note boom na kapag nag-E3, hindi ibibigay ng black basta-basta o ibabalik ang pawn sa C4. Yan ang nakakainis na variation dyan eh. Tapos mag-A4, babasagin, and then bishop B4. Naramdaman ni Wesley na baka mamaya prepared dyan si Erigaisi sa ganyang nakakailang na linya, nagsiguro siya, nag-E3 muna para maiwasan ang note boom variation. Knight D7, napansin nyo po, binibitin yung development ng king side. Parang may balak na setup si Erigaisi. Nag-queen C2 muna si Wesley. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung magda-Knight F3 dito, may posibilidad na mag-F5 naman dito. Magda-Dutch Stonewall. Kaya binibitin yung development ng knight eh. Nakita nyo yung discarte nila sa opening, no? Bago mag-Knight F6 tapos lulundag sa E4. Dutch Stonewall. O pero, nag-Queen C2 muna. Pakiramdam muna. Nag-Bishop D6. Binibitin yung knight, oh. At nag-Bishop D3. Wala. Develop mo muna yung knight mo bago ko i-develop ang knight ko. Sa isip ni Wesley. Ayun. O, nahayag na. Ano ba ang meron? Kung mag-F5 dito, ano ang posibilidad na gagawing setup? Tingnan po natin sa gaganon lang, Bishop D2. At ang nakikita ko dito, itong knight, ilalagay lang sa E2. Tapos, later on, mag-F3, babasag sa E4. Para makontra ang stone wall na napakatigas na gagawin ng black dito. Kaya binibiti ni Wesley kung sa F3 ba siya or sa E2 Nakita niyo po yung mga diskarte. Bishop dito, ang idea is magka-castling queenside. Yan po ang mga laman ng kanilang opening preparation kung bakit may mga pabitin-bitin pa sila. Knight GF6, nahayag na. Di Knight F3 na rin. Naunawaan nyo po yung, yung kanilang mga pabitin, ano? Kumapture sa C4, Bishop takes C4, and nag-A6. Ayan na po. Nasa proper world na ng semi-Slav at nag-E5. Dito kailangang mag-E5 talaga. Otherwise, E5 ng puti yan di ba po? So, nag-E5, at nag-Rook D1, pressure kagad sa D-file, Queen C7, ilag sa D-file, nag-H3. Bakit nag-H3? Kasi kakapture na sa D4, may pressure yan sa H2, kaya kailangan iangat yan. At the same time, may control din sa G4. Nag-B5, Bishop B3, ayan, maintain lang ang pressure dyan sa diagonal. Nag-Bishop B7, develop, kumapture na. Takes, ano purpose ng capture ni Wesley? Para magamit ang D4 square ng knight, at yung knight ay maraming purpose. Knight F5, mga ganon. At hindi rin basta-basta maka-C5 ang black dito, ka-capture, mag-sacrifice, capture, double, mababawi din yung bishop. Plus, makukuha pa yung 2 pawns. Kaya hindi pwede basta-basta i-C5. At nag-Knight G6. Ayan, bookline pa rin. Knight F5, atake. At chumek muna. King H1 bago nag-Bishop E5. Ayan. So, dito, kung mapapansin nyo, bakit kailangan chumek? Bakit hindi pwedeng dumiretso sa Bishop E5 na lang? Ba't kailangan pang chumek? Ano meron? Iilagan lang naman. Ito po kasi, may purpose yung pagkaka-check sa usapang endgame. Kasi sa endgame kasi, pagpalagay na po, magkapalit-palitan na ang mga minor pieces, major pieces, king and pawn ending na lang halimbawa, yung king H1 or yung king ng puti, mas malayo kumpara sa G1. Malaki diferensya niyan, isang hakbang yan. Di ba, pagka endgame, king must be active. Para maging aktibo ang king, kailangan mas malapit sa sentro
Yun ang purpose ng chumecheck muna. Palalayuin ng king sabay bishop e5. Magka-endgame man, malayo yung king. Talo ng isang tira. Lalim, ano? Bishop G5, syempre develop. Ayan na, napaka-aktibo na ng mga developments ni Wesley at nag-C5 na si Eric Gaisi. Ayun. Ang purpose ng C5 ay para kukulungin ang bishop sa B3. Nag-bishop D5 and nag-C4. So ito pong C5 ang naging novelty pala ni Eric Gaisi, ano? Kasi rook A D8 ang old line dun eh. Etong C4 naging questionable sa computer engine. Dapat daw po ay capturing na ang knight. Ayan ang gusto, no? Pag queen takes C3, then B4, tapos magku-queen E3 and knight takes D5, E takes D5. Ayan. Sa mga susunod na panahon, tiyak magagawa na ng black yan kasi alam nyo naman ngayon, pag nagawa na ngayon, bukas aral na eh. Ganun kabilis ang facing ng pag-solve nila sa mga novelties. May computer na kasi. Ayan. Sa ngayon, medyo nahirapan pang makapa yung ganitong idea na capturein. Parang, syempre, hindi basta-basta pinagpapalit ang bishop sa knight eh. So, nag-C4 dito. Ang nakikita kong idea naman ni Eric Gaisi is to play knight D7. Siguro ganon. Then knight C5. Then makuha yung D3 square. Yun nga lang. 1, 2, 3. Ang daming tira. A4. Ayan. Napansin ni Wesley parang napaka-solid naman ng pawn chain dyan. So, A4 para pambasag. Pero dapat daw po is capturing na yung knight. Yan ang pinaka-on point. Pinaka-precise way. Capturing yon, capture. And then tungtungan yung square D5. Nalalabas, napaka-super active ng mga knights. Oo nga naman. Mainam na mainam mga kamatsas, no? Yan ang gusto ng computer. Pero nag-A4 dito. Knight takes D5. Knight takes D5, bishop takes D5, E takes D5. Ayan dito, dun sa live streaming natin kahapon, nasa isip ko lang talaga is rook takes D5. Yan naman ang normal eh. 'Di ba? Followed by rook AD1, magba-battery to control the D file. Pero dito, medyo napatagal si Wesley. Ayun oh. E ang pinang-capture niya. Yan ang tama kasi ang pawn na yan ay potential strong pass pawn. Nag-F6, paalis na sa bishop. Nag-D6 muna. Queen D7, another bad move by Eric Gaisi. Dapat daw ang tira ay capturein. Oo nga, no? Bitin nga pala to. Ay, oo. Pag kinapture, edi simpleng capture lang, bawi. Pero gagawin ng puti, magbi-bishop H6, maninira ng pawn structure. Pero hindi papansinin, magbi-bishop E5, tapos knight takes G7, and C3. Ayan, etc. etc. Medyo magulo po itong linya na ito. Ayan, actually may mga knight E6 pa ako nakikita pero may mga panggulo eh. May mga panggulo. So, malawak pa ang laman yan. Medyo sinimplihan lang ni Eric Gaisi. At nag-bishop E3, king H8. Ayan, prophylactic lang. Ang purpose niyan is para makaiwas sa mga diagonal check mamaya. Kumapture na capture, palit-palit, and queen E4. Good move. Ayun, para may tempo attack. Nag-rook C8. Ang purpose ni Eric Gaisi, para ma-push niya ang B4, then push C3, makapag-create ng pass pawn. Pero, hindi na naman nagustuhan ng computer. Dapat daw ay rook A6. Kumbaga, bantay muna dito sa potential na pwedeng magawang panggulo ng pass pawn na yan. Ayun. Okay? Pero ang plano kasi ni Eric Gaisi medyo ambitious eh. To create the early pass pawn na makakagulo. Nag-rook A1. Yun ang kaibahan. Naagaw kasi ni Wesley yung A file. Kung nasa A6 yan, hindi makaka-rook A1. Ano ba purpose ng rook A1 na yan? Ano ba ang kapangyarihan yan? Napilitang mag-queen D8 dito si Eric Gaisi. Anong purpose? Para maiwasan yung rook A8 na balak ni Wesley, ipapalit niya kasi yung tore doon eh. Pag nawala ang tore, uunti-untiin niyang maiprogress na makagawa siya ng paraan, no, na maipush yan later on. Kaya nag-queen D8 eh, para walang rook A8, nag-queen B7, yun nga lang naagaw ang 7th rank. Very powerful. Threatening matchas. Nag-queen F8, depensa at dito mga kamatsas. May panggulat na brilliant move na binitawan si Wesley. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas.
Congrats sa nakakita, Bishop H6. Ano? Mapapaano ka sa tira na yan? Pamwersa yan, hindi pwedeng hindi papansinin yan. Kakapturin na yung G7 eh. Kinapture, ang purpose ay mag-rook A7 para maklear ang 7th rank papunta sa H7. Nag-queen G8 persado, knight takes H6. May threat sa queen na dumidepensa sa paparating na matchas. Nag-rook B8 panggulo, queen C7 lang, kumapture na. Para makapanggulo lang, maiwasan na yung mga bagay-bagay. Pero may knight F7 check, kwentado ni Wesley, king G7, knight takes bishop, king H6, at nag-knight F7 check ulit. Nako, hindi pwedeng lumutang. May G4 check, mamamatchas. King G7 at chumik doon. King H6, pinitas muna ang tore. Papilay-pilay muna sa mga buto-buto. Hindi naman kailangan sobrang garbo ang pagkamate. Diba? Importante panalo. Okay, pag knight F7, nag-resign na po si Erigaisi. Bakit? Wala na. Talagang fatal na. Halimbawa, kung mag-king H5 dyan, so walang G4 ang puti, diba? Kasi naka-pin. Ang gagawin ay queen G8, threatening queen takes H7, pamatchas na rin po. Kung maka-check man ang black, isang angat lang, wala nang check sa D6, may knight. Grabe ang ginawa ni Wesley kay Erigaisi. Talagang siguradong hindi makakalimutan ni Erigaisi ang kanyang experience sa ganitong game. Grabe yung Bishop H6, no? Ang lupites. Okay po, sana po nag-enjoy kayo at natuto sa game na ito. At susunod tayo sa best game naman ng round number 5, day 2. Pipili tayo doon. Kapupulutan natin uli ng improvement sa larong chess. Maraming salamat sa palagian nyo pong pagsuporta. Sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. At sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page Kamatsas at sa ating IM Space Roderick Space Nava Facebook page, mag-follow na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.